Isang mambabatas sinabing tanggap na ang magiging kapalaran ng resolution of both houses number 7 sa Kamara. Inaasahan kasing maipapasa na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magbibigay daan sa economic tsa-tsa sa susunod na linggo. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelic, kahit ang minority bloc ng Kamara tanggap na nga na talo na sila ukol sa isopinang economic charter change sa Kamara. Sa susunod na linggo nga ay inaabangan na kung talagang maipapasa na itong RBH 7 sa ikatlo at huling pagbasa. Sa isang press conference ngayong araw, binigyang diin ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na tanggap na nila ang kapalaran ng resolution of both houses number 7 sa Kamara dahil ang lahat naman ng hakbang sa Kongreso ay mistulang number games. Ditong Miyerkules, naipasa na ang RBH 7 sa ikalawang pagbasa at sa susunod na linggo naman, mistulang set in stone na anya ang pagpasa nito sa ikatlo at huling pagbasa. Sabi ni Lagman, dulot ito ng supermajority. Sa isang banda naman, ang ekonomistang si Calixto Chiquiamco, presidente ng Foundation for Economic Freedom, ikinalugod ang pag-usad ng economic tsa-tsa sa Kamara dahil lubos na anya itong kinakailangan para sa ekonomiya. Umaasa siyang magtutuloy-tuloy na ito hanggang tuloy ang maisabatas alinsunod na rin sa hangarin ng administrasyon. If we want to be fully progressive, then we should serve the Filipino consumer rather than our industries. Rather than the oligarchs who are beneficiaries of these restrictions and lack of competition. To be really progressive, we should change the status quo instead of being reactionaries and arguing for the status quo. You might call it defeat, sapagkat natalo di ba? Ang nanalo yung super majority. Next week, pag pinasa ng lower house yung resolution of both houses number 7, ayan ay Palm Sunday. Ang daming aleluyas. Pero pagdating sa Senado, we are going to mourn it as if on Good Friday. Angelic, kung tutol siya Congressman Lagman sa RBH 7, dito naman sa itinutulak na divorce bill dito nga sa Kamara ay talagang yan ay sinusuportahan niya. Ang update nga, Angelic, mula kay Congressman Lagman, inaasahan din niyang bago mag-Holy Week break ang Kongreso ay maipapasa rin itong divorce bill sa ikalawang pagbasa sa Kamara na magsisilbing regalo din ng mababang kapulungan ng Kongreso lalo na sa ating mga kababaihan ngayong National Women's Month. Angelic? Okay, so Mela, dahil mag-Holy Week na at magkakaroon ng break, next week, ano nga ba ang mga expected nating mangyayari at ihahabol ng Kamara? Angelic, bukod nga sa plenaryo, inaasahan natin nga marami pa ring mga committee hearings na mangyayari dito nga sa Kamara. In fact, Angelic, itong panukalang taas sahod na nakabinbin pa rin dito sa Kamara, inaasahan nating desisyonan na ng komite. At bukod nga dyan, Angelic, itong nga RBH 7, inaabangan natin kung yan ay maipapasa na sa ikatlo at huling pagbasa tulad sa target ng ating Kamara. At itong ang divorce bill, ay yan yung panibagong update ngayon. Inaasahan ni Congressman Lagman na yan ay maipapasa rin sa ikalawang pagbasa at pagbalik sesyon naman ay umaasa rin siya na yan ay magtutuloy-tuloy na dito nga sa Kamara. Pero Angelic, ibang usapan pa rin sa panig ng Senado kung yan nga ay magtutuloy-tuloy na rin yung mga nabanggit kong panukala at ang hilingan ng mga mambabatas sana ay maging in sync sila at talagang magkaisa sa mga pagpapasa ng mga mahalagang panukalang batas ngayon. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.